Tulong-tulong ang mga bumbero sa pag-apula sa nasusunog na bus sa South Luzon Expressway sa Biñan, Laguna. Naitabi pa ng driver ang bus sa gasolinahan bago ito nagliyab. Nakaligtas siya at kanyang mga pasahero. Problema sa preno ang hinihinalang pinagmulan ng apoy. Nag-walk out si Senadora Nancy Binay matapos makipagtalo kay Senador Alan Peter Cayetano sa pagdinig sa Senado. Kaugnay yan sa pinanggalingan ng aligasyong umaabot sa 23 billion pesos na ipinatayong bagong Senate building. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun na nga, Mr. Chairman, ikaw nga hindi Hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi ko sinabing 23 ang galing sa kanila. Make your point and then move on. Move on kasi out of order ka na. DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? There is none, Mr. Chair. No. Thank you. Sorry. Ma'am, there is none. Excuse me, kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Ang ipinupunto ni Binay, walang basihan ang binanggit ni Senate President Cheese Escudero na umabot ito sa 23 billion pesos. Pero sagot ni Cayetano, galing mismo sa Senate Coordinating Staff na mga tauhan dati ni Binay ang halagang 21.7 billion pesos. Kapag isinama raw ang 1.6 billion pesos na ipinambili ng lupa, aabot ito sa 23 billion pesos. Git ni Binay, hindi sakop ng ginagawa ng DPWH yung ipinambili ng lupa. Gusali lang daw ang pinag-uusapan. Mapait na trahedya ang sinapit ng isang pamilya sa Zamboanga del Norte. Ang mag-asawang ibinabiyahe ang namatay nilang baby, nasawirin matapos maaksidente. May report si Krisa Dapita ng GMA Regional TV. Pilit na ginigising ang babaeng yan na nakabulagta sa kalsada matapos maaksidente sa Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Ang mister ng babae, binibigyan ng paunang lunas ng mga rescuer. Pauwi na raw ang mag-asawa sakay ng motorsiklo. Kakonvoy nila ang isa pang motor. Bit-bit noon ng babae ang kanilang isang buwang gulang na anak na namatay matapos umanong mabilaukan. Baby ma'am, naiyakap lang nung mother ma'am. Nagkatagian sila nung kakonvoy niya po. And then, so happen na nung nawalan ng control ma'am, is going na yung motor sasakyan na approaching the head-on collision po and then tumalsik po sila pabalik po doon sa lane nila ma'am. Bumangga sa pickup truck ang motor ng mag-asawa. Dead on arrival sila sa ospital. Nakaligtas naman ang kakonvoy nilang kaanak. Nagkaharap na ang pamilya ng mga biktima at driver ng pickup truck. Nagkaayos din naman po sila at di na mag-file ng any complaint. Provided, tulong po sila sa pag-shoulder ng pagpapalibing po dun sa mga namatay. Krisa Dapitan ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagmatch ang fingerprints ng kapatid ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa isang Chinese national. May hinala naman ang isang senador kung bakit hindi tugma ang fingerprint ni Mayor Go at ang katukayo niyang si Alice Leal Go na taga Quezon City. Narito ang aking report. Parehong Alice Leal Guo ang pangalan. Pareho ring July 12, 1986 ang kaarawan. Pero ang mga mukha malayong malayo sa isa't isa. Nang suriin ang records ng Alice Leal Guo ng Quezon City, iba ang fingerprint niya sa fingerprint ni Mayor Alice Guo ng Banban Tarlac at ni Guo Huaping, ang Chinese national na sinasabing si Mayora rin. Hindi si Mayor Alice Guo ito. This was taken 2005. Okay? Umabot sa amin yung alien certificate of registration, index card, 2006. Yung clearance naman na talagang kay Alice ay 2021. Hindi malinaw kung may kaugnayan ng Alice Go ng Quezon City kay Mayor Go. Pero sinabi noon ni Senador Risa Ontiveros na posibleng kinuha ni Mayor Go ang identity ng Alice Leal Go ng Quezon City. Maaaring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo ito.
Alice Goo, born on July 12, 1986, pinanganak ka sa Tarlac. O, bayaran kita ng 20,000, kuha ka. O, ikaw, bayaran kita ng ngayon, kumuha ka, ay for whatever purpose, kung ano man ang pakay nila. Matapos ang ilang linggong paghahanap, hindi pa rin natutunto ng Alice Leal Go ng Quezon City. Ang NBI may alok na 50,000 pesos na pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon. Hinihingi ng COMELEC ang findings ng NBI para sa posibleng kaso laban kay Mayor Go. Ikukumpara ng mga fingerprint expert ng COMELEC ang fingerprint ni Go Waping at ni Mayor Go nung nagparehistro siya bilang botante at nag-file ng Certificate of Candidacy. Kung yung fingerprint ng namang Go Wampi o Go Waping at saka yun nasa amin ay iisa rin, so kayo na magawa ng konklusyon tungkol sa bagay na yan. Ayon sa abogado ni Mayor Go, hindi pa opisyal na naipapaalam sa kanila ang fingerprint findings ng NBI. Pero susuriin daw nilang maigi kung totoo ang naturang mga dokumento sakaling may magsampa ng kaso o kaugnay nito. Hindi lang records ni Mayor Go ang nag-match sa isang Chinese national. Ang fingerprint ng kapatid ng mayora na si Wesley Leal Go nag-match naman sa fingerprint ni Go Shangdian ayon kay Senador Win Gatchalian. Dumating daw sa Pilipinas si Go Shangdian mula Fujian, China noong 1999 gamit ang Chinese passport. Incorporated raw si Wesley Go ng CDAG Realty Corporation kung saan umano majority owner si Mayor Go. Sabi ng senador, pinapakita nito na inabuso ng pamilya Go ang late registration process para palabasin na sila ay mga Pilipino. Kinukumbinsi raw ng Liberal Party si dating Vice President Leni Robredo na tumakbong senador sa 2025 midterm elections. Yan ay kahit nauna nang sinabi ni Robredo na tatakbo siyang alkalde ng Naga City. Ayon kay LP President Congressman Edsel Lagman, patuloy ang partido sa pagkausap sa kanya. Gayunman, iginagalang daw ng partido ang desisyon ni Robredo. Sa ngayon, 4 ang kinokonsidera na pambato ng LP sa pagkasenador. Hindi naman kinokonsidera ng LP ang suhestyon ni dating Senador Antonio Trillanes na bumuo ng koalisyon ng anyay Pink Forces kasama ang kampo ni Pangulong Marcos. Yan ay matapos lumabas ang balitang ilang miyembro ng pamilya Duterte ang posibleng tumakbong senador. Sa ngayon, kasama raw ng LP sa koalisyon ang Magdalo at bagong partido na katipunan ng nagkakaisang Pilipino. Samantala, posibleng umanib na rin ang Nationalista Party sa PFP o Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ni Pangulong Marcos. Nauna nang nakipag-alyansa sa PFP ang Lakas CMD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. Arestado po ang isang babaeng Vietnamese matapos magwala at manakit umano ng mga tauhan ng NAIA Terminal 3. Bigla raw hinablot ng babae ang kanyang passport mula sa kausap na immigration officer at kumaripas ng takbo. Naglupasay raw ito at nanghampas ng braso ng isang immigration supervisor. Nasa kustodiya na siya ng mga otoridad at maharap sa asunto. Pabalik daw sana ng Hanoi, Vietnam ang babae at na-clear na sa immigration nang magwala. Hindi pa malinaw kung bakit niya ito ginawa. Seryoso ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa pagkakaroon ng mga hypersonic missile ng China na posibleng nakatarget umano sa ilang lugar sa bansa. Makikipag-ugnayan daw ang AFP sa senadora para kumuha ng karagdagang detalye. Pero sabi ng National Security Council, wala silang namomonitor na ganitong banta. Sabi rin ng Defense Department, hindi pa nila nakikita ang mga planong tinutukoy ni Senator Marcos. Nang tanungin ng senadora ngayong araw kung sino at ano ang source niya, hindi na siya nagbigay ng ibang detalye. Pero reliable raw ito. Mahigit 200 baboy sa Manabo Abra nasawi dahil umano sa African Swine Fever. Nakitaan ng mga ito ng sintomas ng ASF ayon sa municipal agriculturist. Bawal muna ang pagpasok at paglabas ng baboy at processed pork products sa lugar. Enrollment sa mga public schools umarangkada na. Sa July 29 ng unang araw ng klase. Halos 30 school supply item may taas presyo.
Isinusulong na aumento sa sahod ng entry-level public school teachers, suportado ni incoming Deputy Secretary Sonny Angara. Iminumungkahing 50,000 pesos na sahod para sa entry-level teachers ng ilang kongresista pag-aaralan daw niya. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkasundo ang Pilipinas at China na pababain ang tensyon sa West Philippine Sea. Nangyari yan sa bilateral consultation na ginanap kasunod ng harassment ng China sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal noong June 17 na ikinasugat ng isa sa kanila. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tinalakay ang pangangailangang ibalik ang tiwala at kumpiyansa sa isa't isa at lumikha ng mga kondisyong pabor sa dialogo. Gayunman, binigyang diin ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa Vice Foreign Minister ng China na hindi papipigil ang Pilipinas sa pagprotekta nito sa interes, soberanya at jurisdiksyon nito sa West Philippine Sea. Panawagan naman ng China, tigilan ang pang-uudyok at hayaan ang magkatuwang na pamamahala ng Pilipinas at China sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. Humihingi ang GMA Integrated News sa Chinese Embassy ng paglilinaw kung ano ang ibig sabihin niyan, pero wala pa silang sagot. Karakter ng South Korean actor na si Kim Ji-soo at ni Jack Roberto nakilala na sa episode ng Black Rider ngayong gabi. Hoy! Ang maaksyong episode, inabangan ng netizen. Jimin at Jungkook ng BTS bibida sa travel show. Tampok sa Are You Sure ang trip nila sa Amerika, Japan at Jeju Island sa South Korea. Kinunan yan bago sila pumasok sa military service. Duet ng mga bida ng abot kamay ng pangarap ng sina Jillian Ward at Ken Chan, kilig overload. Ang kanilang bonding kasama ang iba pang cast. Reflection daw ng kanilang magandang samahan at tagumpay ng serye. Nakakatuwa kasi parang sabay-sabay na po kaming tumatanda. 2 years na po yung show. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.